May nakitang disparities o pagkakaiba ang Anti-Money Laundering Council sa nakadeklarang cash at investment balances sa Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ni Senador Bong Revilla Jr. Sinabi ni AMLAC Bank Officer Lay Von G. Santos na ayon sa report, mula 2006 hanggang 2010, may naging deposito ang senador at ang kanyang pamilya na nagkakahalaga ng mahigit na 87 milyong piso. At ang nasabing mga deposito ay nagawa 30 araw matapos nakatanggap umano ng komisyon ang senador na ipinabot sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Richard Cambe base sa ledger ni PDAF scam whistleblower Benhar Lui. At sa ibang balita, bukas ang Department of Transportation and Communication o DOTC at MRT Holdings na isailalim sa temporary shutdown ng operasyon ng MRT upang maisaayos ito. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Mon Locson. Mon, good evening. Magandang gabi, Attorney Reg. Kailangan na kasing maisailalim sa malawakang rehabilitasyon sa lalong madaling panahon itong MRT dahil para hindi na lalong lumala pa yung problema. Bunsod nito, nagpahayag nga ang DOTC na bukas sila dun sa sinasabing posibilidad na pansamantalang pagtitigil sa operasyon ng MRT upang maisaayos yung serbisyo lalo na kung buhay at kaligtasan ng mga pasahero yung nakasalalay o nakataya. Pakinggan natin ang pahayag ni DOTC Secretary Jun Abaya. If safety is a clear issue, we have to shut down the rails. Kamakailan kasi, Attorney Reg, 2 beses na hinto itong operasyon ng MRT na kung saan nagkaroon ng bitak sa riles, nagkaroon ng crack. Ayon sa maintenance provider at sa mismong pamunuan ng MRT, kailangan nang mapalitan yung mga lumang riles upang hindi na maulit yung aberya. Kaso ang problema nito, Attorney Reg, mayroon na lamang 3 pirasong riles na natitira. Pag sinabing 3 piraso, 3 piraso na tagka 12 meters. So yun yung nangyari dyan. At sinasabi nga na maaring mahinto ang operasyon ng MRT kung magkakaroon muli ng problema sa riles at maubos na yung reserba nila. Pakinggan muli natin yung pahayag ni DOTC Secretary Jun Abaya. We anticipated that. We are on our own, government is moving. However, malinaw na responsibilidad dito ng provider. Sinisi naman ng MRT Holdings yung yung dahil sa kapabayaan ng DOTC maging yung maintenance provider dahil sa hindi maayos na pagmamintain dun sa mga tren. Ayon sa MRTH noong panahon nila na sila pa yung nagme-maintain, napa-overhaul nila yung mga tren na dapat sana iginagawa na ngayon ng kasalukuyang maintenance provider. Pakinggan natin yung pahayag ng spokesperson ng MRT Holdings na si Attorney David Narvasa. It should not have gotten to the point na kailangan mo i-rehab like I said, it's a pag mini-maintain mo properly yung trains, and these trains are designed to last for more than 25 years, the entire system, for at least 25 years. Dahil yun yung kontrata namin. If you're maintaining it properly, hindi ka aabot sa punto na kailangan mo i-rehab. Samantala, Attorney Reg, natapos na ng MTR Hong Kong yung pag-audit dun sa mismong MRT. Ito kasing MTR Hong Kong, sila mismo yung sa kanila galing yung mga tren. So minabuti ng MRTC na i-hire sila upang magsagawa ng audit. So para makita natin kung ano na talaga yung tunay na kalagayan ngayon ng MRT. At ano ang tunay na kalagayan ng MRT based on that audit? Lumabas na ba yun o hindi pa nilalabas? Hindi pa na ilalabas, Attorney Reg, pero meron na tayong mga narinig na sinasabi nila na kailangan na talagang mapalitan itong riles at yung mga tren kailangan ma-overhaul na. Mon, kailan ba gagawin itong pagtigil ng operasyon ng MRT? At saka ano ang contingency plan ng MRT at saka ng DOTC kapag nangyari ito? Nung isang araw, kausap namin si OIC Director ng MRT, si Sir Renato San Jose. Sinabi niya kasi 3 piraso na lang yung natitira. So, sabi nila, compatible naman daw yung riles na ginagamit ng LRT Line 2 dito sa MRT. Kaso, ang problema, magpapahiram ba ang LRT Line 2? Baka kasi sila naman ang maubusan. So, yung 3 natitira, kung maubos yon, wala tayong pagkukunan, hindi pwedeng isaalang-alang o isakripisyo yung kaligtasan ng mga pasahero pag mayroong problema sa riles. So kapag meron na bang action plan dito ang DOTC, balak na ba nilang gumawa man lang ng action plan pati ng MRT o wala pa rin, naghihintayin ng magkabilang paniko anong mangyayari dito? Meron naman, Attorney Reg, dahil mag-uumpisa na yung procurement dun sa riles. Kasi ang problema dyan, yung riles pala pag-orderin mo, 500 pieces ang minimum. So, kailangan mong bibilin yun at darating yun mga ilang buwan pa. So, inaasahan, pag nasimulan na yung procurement ngayong taon, next year ay may re-replace na ito dun sa mga lumang riles. Maraming salamat, Mon Locson, para sa ulat na yan.